Hi mga mommies and daddies, this is Queen of Baby Kingdom Studio. And today we are going to talk about props and safety of your baby. I hope meron kayong matutunan at mag-enjoy kayo sa video. So as you can see sa back ko, may mga props ako dito. Iba't ibang props like rattan basket, chairs for cake smash session, mga baby beds, mini sofa, and bucket. Yan yung mga ginagamit ko sa newborn session and sa pre-birthday session. Marami pa siya. Hindi lang makita yung buong hindi ko maiusog to eh. We will talk about how we use the props and how we select our props and make sure na safe siya sa bata. So first, etong rattan basket, we make sure na wala siyang mga usli sa loob. Kapag may mga usli na either bigay na namin, itatapon or gagamitin ko dito sa loob ng bahay para lagyan ng mga kung ano-anong anik-anik sa house. Kasi pwede siya magamit sa pets or design sa bahay. Ganon. Also, we make sure na lahat ng gagamitin namin sa baby ay hypoallergenic, stretchable yung mga wraps or blankets, cotton, and breathable para sa bata, para sa safety na rin ng baby. So, kailangan din malalambot siya. Kagaya nito, ito yung ginagamit ko sa bucket post. Bakit ito yung mga balde-baldeng mga vintage na balde or yung may mga design na balde? Ito yung nilalagay namin or blanket or towel dun sa pinaka loob ng bucket para malambot siya. And then we are also using posing pillows once na nasa loob na ng bucket yung baby or rattan para hindi siya tumaob or gumewang-gewang ulo, lalagyan namin ng mga posing pillow sa gilid-gilid para safe yung baby. We are also using pampabigat. So, what I'm using sa bucket pose is itong 5 pounds. Usually kasi 2.5 lang ang bata or ang newborn. So, nilalagay namin to sa loob ng basket, sa ilalim ng rattan, sa ilalim ng chair, para hindi siya tumaob. And of course, para aesthetic tingnan, nilalagyan namin ng iba't ibang props like mga flowers or printed backdrop. Siyempre, lalagyan namin ng headband para maging cute, kagaya nitong nasa picture na nasa likuran ko. Either nakaswaddle sila or nakalaylay yung kamay or naka-chin up yung kamay nila, chin up pose. We make sure na aesthetically pleasing siya sa mata. And we also don't use a lot of props na tipong kakainin na ng props yung bata. So, hindi na nakafocus sa subject yung camera. Kaya, I am not a fan na, sa newborn na, I am not a fan na gagamit ng maraming props na tipong natatabunan na yung bata. Parang ang ingay-ingay masyado ng picture. Hindi ko siya style. I am more on minimalist like this. So, konting props lang. And ang focus talaga is baby. Unless pre-birthday session siya, doon lang ako gumagamit ng maraming props, maraming balloons, maraming flowers, maraming halaman, at maraming anik-anik sa backdrop. Ayun. And of course, cake. Kung may cake smash. Pero pag ayaw ng cake ng mother, okay lang din. And we rest assured na lahat ng props namin ay updated. So, marami na rin ako mga bagong props dito. We make sure na updated siya and syempre safe yung baby. We also make sure na ang process namin dito is yung baby yung masusunod. Hindi kami nagpapopost ng baby kapag ayaw niya. We will try once or twice, pero pag ayaw talaga ng baby, hindi namin tinutuloy. So, meron kaming extrang props or extrang hihigaan niya sa session just in case hindi siya komportable sa posisyon na pag nilagay na namin siya sa loob. For example, bucket pose. Hindi siya komportable sa pag ganon. Ayaw niya na tas nagigising siya. So we try na twice na
pero ayaw pa rin. So, lilipat kami sa bed or sa rattan props. Ganun. And then, babaguhin na lang namin. So, hindi lahat ng teams na susunod. There's a possibility na mapalitan yung team na napili ng client. Kasi ang masusunod talaga dito yung babe. Also, hindi ako masyadong nagpo-focus lang sa props alone. Most of the time, merong mga bed poses para pag pina-frame siya ng malaki, maganda tingnan. Baga parang classic. Ganun. And we make sure na we handle everything with love and safe ang bata kasi we wouldn't want any babies to get hurt or yung hindi sila kalmado. As much as possible, we will try everything na kumalma sila. Kaya 2 clients a day lang talaga kami. We cannot go beyond that. Kasi nga, may mga babies kasi ang tagal, sobrang tagal patulugin. Or there's something wrong bago dumating yung baby, super gassy na siya. So, mahaba yung session. Kaya hindi kami pwede magtatlo or 4 na client per, lalo na pag newborn. Or may newborn sa slot na yon. Kaya, ayun, hindi namin ginagawa. We would like to use new garments, new blankets sa isang session. Hindi kami nag-uulit ng props sa ibang baby. Alam mo yon for safety purposes. Tsaka gusto namin sanitize yung buong studio. Kaya 2 clients per day lang. Magsasanitize kami siguro 1.5 hours or 1 hour bago kami magpapasok ulit ng isa pang client. Yun. Kaya maraming families ang bumabalik dito. Minsan nga bumabalik sila. May pangalawang baby na. So maraming families ang bumabalik sa Baby Kingdom Studio kasi we prioritize safety and most of the photos are pang IG worthy siya and printed worthy. So, pwede nyo rin siya i-display sa bahay or sa baby room. So, kung naghahanap kayo ng newborn, maternity, and family portrait photographer, and may puso, may skill, and may malasakit sa babies, go ahead and check our website www.babykingdomstudio.com. You can also check our Facebook page, Baby Kingdom Studio, and IG as well. Pero yung handle niya, Baby Kingdom Studio PH. Nasa TikTok din kami. Search nyo na lang. So maraming behind the scenes doon how we handle the baby. Dito sa Baby Kingdom Studio, we handle our baby client with royalty treatment. Kaya lahat ng photos nila magaganda kasi we make sure that they are safe and calm during this session. I hope nag-enjoy kayo today sa video na ito and meron kayong natutunan. If you have any other request or content na gusto nyo makita, like behind the scenes or how we photo shoot, how we wrap the baby, let me know sa comment section. We will try to record it within this week or next week. See you again next week and have a great day. Bye!